Ang pagmamahal ng anak sa ina ay napakadakila. Ngunit ang labis na pagmamahal ng ina ay pumipigil sa mga bata na maging malaya na isang uri ng pagiging makasarili. At ang relasyon sa pagitan ng biyenan at manugang na babae ay marahil ang pinakamasalimuot at mahirap lutasin sa mundo. At para sa pakikipagkumpetensya, ang manugang na babae ay madalas na tinatanong ang kanyang asawa. Kung ang iyong ina at ako ay nahulog sa ilog ng sabay, sino ang una mong ililigtas? Ang asawa ay hindi agad ito nasasagot. Dahil dito ay tinuturing ng biyenan na karibal ang kanyang manugang at naniniwalang ninakaw nito sa kanya ang kanyang anak. At ang biyenan ay patuloy na pinaglalaban ang kanyang karapatan at sinusubukang manipulahin ang kanyang anak. Nagkaroon ng ganyang kaso sa Ningbo, Zhejiang, China, kung saan ang biyenan ay nagsiselos sa kanyang anak na lalaki at manugang na babae na masyadong nagmamahalan sa isa't isa. At kalaunan ay umupa siya ng isang heart killer at gumastos ng 150,000 yuan para ipapatay ang manugang o halos 1.1 milyon sa peso na mga panahong yon. Isang malamig na umaga ng Tagsibol noong February 16 taong 2016 sa isang komunidad sa Ningbo, Zhejiang ay maagang lumabas ng bahay si Awa para sa isang morning run na pag-ehersisyo. Maliwalas pa noon ang lungsod at ang Spring Festival ay hindi pa halos lumilipas. Sa pagbaba niya ng kanilang gusali ay may nakita siyang isang humanoid object sa daan at inakala niya isa itong inabandonang manikin at hindi niya ito masyadong pinansin. Kaya naman kasual niyang hinila ito papunta sa malaking puno sa tabi ng kalsada upang hindi makaharang sa mga dumaraan. Matapos noon ay isang sanitation worker ang dumating para maglinis. Nang itatapon na sana niya ang inaakalang basura sa truck, ay biglang may tumulong dugo. Natakot ang matanda at napasigaw at sinabing may patay. Ang pagkakakilanlan ng namatay ay mabilis na nakumpirma. Siya isang babae na nagngangalang Chao Yang, na 34 na taong gulang lamang, na bagong lipat sa komunidad na ito, at nagtatrabaho bilang nurse. Pagkatapos ng forensic identification, napag-alamang siya'y namatay sa saksak ng ilang beses sa tiyan at dibdib, na nagdulot ng pagkaputol ng abdominal artery at interior vena artery, na siyang nagdulot ng matinding pagdurugo na agad ikinamatay ng biktima. Kaya naman mabilis na naglunsad ng operasyon ng pulisya. Una silang pumunta sa tahanan ni Chao Yang para magtanong. At nang marinig ni Wu Ruan na asawa ni Chao Yang ang masamang balita, ay natigilan siya at hindi makapaniwala. At matapos niyang makumpirma ang bangkay ng asawa sa istasyon ng pulisya, ay hindi niya napigilang maiyak at nagtatanong sa kanyang isip na kung bakit at paano nangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng asawa. At dahil tapos na ang forensic examination, ay maaari nang kulin ni Wu Ruan si Chao Yang anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, ang ina ni Wu Ruan na si Ginang Chang Lanji, na kalmado at walang bakas ng luha sa mga mukha, ay agad na tumutol. Dahil naniniwala siya na si Chao Yang ay sinaksak hanggang mamatay at malas daw na ipasok sa kanilang bahay ang bangkay. Sa huli, ang mga magulang ni Chao Yang ang nag-uwi sa bangkay ng kanilang anak. At dahil sa pag-uugaling ipinapakita ni Ginang Chang Lanji, ay naghinala sa kanya ang kapulisan. Pagkatapos ay inimbestigahan ng kapulisan ang mga CCTV camera sa komunidad. Bagamat ang lugar kung saan nangyari ang krimen ay kulang sa surveillance at ang insidente ay hindi nakuhanan ng video. Makikita naman na nakuhanan ng surveillance video na si Ginang Chang Lanji at isang lalaki na bumisita sa komunidad kung saan nakatira si Chao Yang noong madaling araw ng araw ng pagpatay. Kaya agad din ang naisip at ikinunek ang matinding pagtutol ni Ginang Chang Lanji na iuwi ang bangkay ni Chao Yang. Kaya mabilis na inilista ng pulisya si Ginang Chang Lanji bilang pangunahing suspek. Matapos noon ay kaagad na binisita ng mga pulis ang mga kapitbahay sa komunidad at nakatuon sa pagtatanong sa kanila malapit sa tahanan ni Chang Lanji at Chao Yang. Doon ay nalaman nila na mula sa mga kapitbahay na ang relasyon ng magbiyanan ay hindi maganda, lalo na ang pag-uugali at pakikitungo ni Ginang Chang Lanji sa kanyang manugang. At dahil sa mga pinagsama-samang pahiwatig mula sa lahat ng nakalap na ebidensya, ay mabilis na natukoy ng pulisya na si Ginang Chang Lanji ang suspek na pumatay kay Chao Yang. Pagkatapos na makakuha ng sapat na ebidensya,
ay inaresto nila ang ginang at dinala sa istasyon ng pulisya. Ngunit ano nga bang uri ng sobrang pagkapuot ang naging dahilan ng pagiging malupit ng biyanang si Chang Lanzi sa kanyang manugang na babae? Dahilan para gumastos pa siya ng 150,000 yuan para bayaran ang pagpatay. Nagsimula ang kwento mula sa kanyang pagkabata hanggang sa matuklasan niya na niloloko siya ng kanyang asawa. Si Ginang Chang Lanzi ay hindi mapalad na tao sa kanyang unang taon dahil mahirap lamang ang kanyang pamilya. At ipinampon siya ng kanyang mga magulang sa isang mag-asawang kilala ng kanilang pamilya. Ang mag-asawa ay itinuring siya na parang tunay na anak at hindi siya dumana sa kanila ng gutom at paghihirap hanggang sa paglaki. Gayunpaman natili pa rin sa kanyang puso ang anino ng pagiging inabandona ng kanyang mga sariling magulang. Matapos makapagtapos ng junior high school ay nagtrabaho na siya bilang marketing assistant. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya si Wu Jiali na napakayaman sa pamamagitan ng matchmaker, na inalok siyang magpakasal. At walang sabi-sabing pumayag si Chang Lanzi. Noong mga panahong yon ay hindi maganda ang reputasyon ni Wu Jiali sa kapitbahayan, kaya hinikayat siya ng kanyang adoptive parents na mag-isip-isip muna. Ngunit determinado si Chang Lanzi na pakasalan si Wu Jiali. Ang dalawa ay nagpakasal sa lalong madaling panahon. At tulad ng karamihan, ang kanilang pagsasama ay maituturing na masaya sa simula. Hanggang sa ipinanganak ni Chang Lanzi ang nag-iisang anak na lalaki na si Wu Ruan. At habang inaalagaan ni Chang Lanzi ang kanyang anak sa bahay, ay nagsimulang magkaroon ng kalaguyo si Wu Jiali sa labas. Isang araw inilabas ni Chang Lanzi ang anak at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakita niya ang asawa na may kayakap na ibang babae sa kalye. Gustuhin man niyang lumapit at gumawa ng eksena ay hindi niya magawa dahil iniisip niya ang kanyang anak na halos hindi pa nakakapagsalita sa mga oras na yon. At sa panahong yon, ang asawa niyang si Wu Jiali ang naging direktor ng pabrika at ang kalagayan ng pamumuhay ng kanilang pamilya ay medyo nakakaangat. Kaya kung sakaling susugod si Chang Lanzi upang gumawa ng eksena sa oras na yon, ay mawawala sa kanya hindi lamang ang saganang buhay sa pagkain at damit, kundi pati na rin ang pinakamamahal niyang anak. At dahil sa mga dahilang yon ay tiniis na lang ni Chang Lanzi ang panloloko ng kanyang asawa at mula noon ay puno na siya ng pagkabigo sa kanyang kasal. Kaya naman para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay ibinigay ni Chang Lanzi ang lahat ng pagmamahal sa kanyang anak. Gabi-gabi niyang niyayakap ito kapag natutulog. At kahit na ang bata ay pumapasok na sa elementarya, ay ipinipilit ni Chang Lanzi na paliguan si Wu Ruan. Ngunit ang mga gawaing ito ay hindi rin nagpatuloy, nang bata ay tumanggi na matapos pumasok sa junior high school. At bilang karagdagan sa pagtrato niya kay Wu Ruan bilang kanyang paboritong tao sa mundo, ang kanyang anak ay isa ring kasangkapan para sa paghihiganti sa kanyang asawa mula nung araw na natuklasan niya na ang pagtataksil ni Wu Jiali. Ni hindi rin niya pinahintulutan si Wu Jiali na lapitan ang kanyang anak para laruin. Isang beses isinama ni Wu Jiali ang bata para mamasyal. Nang umuwi ang mag-ama ay nakita ni Chang Lanzi na magkahawak kamay ang dalawa. At kaagad na inaway ni Chang Lanzi si Wu Jiali. Mula noon ay mas naging mahigpit na si Chang Lanzi sa anak. Kahit na lumabas ang bata para magtapon ng basura, ay agad niya itong sinusundan. Hindi nagtagal lumaki ang batang si Wu Ruan at nagtrabaho sa pampublikong institusyon matapos makapagtapos sa kolehiyo. Si Chang Lanzi ay nagplano na para sa kasal ng kanyang anak. Bumili siya ng bahay bilang wedding house. Para sa kanya ay maganda ang kondisyon ng anak, kaya naman mataas ang standard na kinakailangan niya para sa mamanugangin. Ilang beses sumubok si Wu Ruan sa pakikipag-date sa kababaihan. Ngunit bago pa niya ipakilala sa ina ang babae, ay agad nang tinatanggihan ito ni Chang Lanzi. Dahil naniniwala siya na wala sa mga babaeng ito ang karapat-dapat sa kanyang anak. May ipinakilala rin si Chang Lanzi yung babae para sa anak, ngunit hindi niya nagustuhan na ikinagalit ng ina. Noong 2010 ay nakilala ni Wu Ruan si Chao Yang. Ang 28 taong gulang na si Wu Ruan ay nagkagusto sa kanya sa unang tingin pa lamang. Nang ang dalawa ay nagsisimulang mag-date ay nagalit si Chang Lanzi at sinabi niya kay Wu Ruan na hindi siya sang-ayon na magkasama silang dalawa. Naisip niya na si Chao Yang ay isang nurse na may mababang sweldo
mas matanda sa kanyang anak, maliit na babae at hindi kagandahan. At walang bagay sa kanya na nagugustuhan ni Chang Lanzi. At higit pa doon ay nag-iisang anak lamang si Chaoyang. Iniisip niya na darating ang araw na hihilingin ng mga magulang ni Chaoyang kay Wu Ruan na suportahan sila. Kaya hindi niya inaprubahan ang kasal ng dalawa. Ngunit para kay Wu Ruan, ang mga pagkukulang ng siya ipinapalaki ng kanyang ina ay hindi nakakaapekto sa kanyang pagpili. Nasaksihan niya ang kanyang mga magulang na madalas mag-away mula pa noong siya'y bata. Kaya umaasa siya na makakahanap siya ng isang perpektong babae na makakasama niya sa isang magandang buhay. At si Chaoyang ang nakikita niya na tamang babae. Agad dinalaw ni Wu Ruan si Chaoyang sa kanyang ama na si Bujali na nasiyahan din kay Chaoyang. At ang ama ay nagsabi na maghahanda ng isang magarbong kasal para sa dalawa. Sinubukang pigilan ni Chang Lanzi ang kasal, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa. Naisagawa ni Wu Ruan at Chaoyang ang kasal sa tulong ng amang si Bujali. At si Chang Lanzi ay hindi gumawa ng anumang kaguluhan sa oras ng kasal. Ngunit pagkatapos lumipat ng bahay ng bagong kasal, si Chang Lanzi ay lumipat din kasama nila sa pagkukunwaring pag-aalaga sa kanila. At sa takot na hindi pumayag ang kanyang anak at manugang, ay ibinenta niya ang kanyang sariling bahay. Noong 2012, si Chaoyang ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Iniisip nila na pagkatapos magkaroon ng apo ay magbabago na ang pakikitungo ni Chang Lanzi sa manugang. Ngunit hindi, dahil araw-araw ay inaasahan niya na ang kanyang anak ay lolokohin si Chaoyang gaya ng ginawa ng kanyang asawa sa kanya. Ngunit sina Wu Ruan at Chaoyang ay patuloy na namuhay ng masayang buhay mag-asawa, kabaligtaran sa iniisip ni Chang Lanzi, at siya'y sobrang naiinggit dito. At sa tuwing ang anak na si Wu Ruan ay aalis para magtrabaho, ay nakakakuha siya ng pagkakataon para awayin ang manugang na si Chaoyang. Kahit sa maliit na dahilan, tulad ng hindi masarap magluto at pag-aaksaya ng tubig at kuryente, na binabaliwala naman ni Chaoyang. Bigla-bigla din niyang binubuksan ng pinto ng mag-asawa nang hindi kumakatok, at kahit sabihan siya ni Wu Ruan ay hindi siya nakikinig. Bagamat hindi siya gusto ng biyanan, ay sinusubukan pa rin niyang mapalapit ang loob nito sa kanya. Minsan binilhan niya ng mga damit ang biyanan, ngunit hindi man lang ito na-appreciate ni Chang Lanzi. Isinumpa pa siya sa pagsasabing gastador, at saka itinapon ang lahat ng damit na binili ni Chaoyang sa labas ng pinto. Na siyang kabaligtaran sa naging buhay may asawa ni Chang Lanzi, dahil ang anak niyang si Wu Ruan ay napakabait at sobrang mapagmahal sa kanyang asawa, na palaging may sorpresang regalo ito para kay Chaoyang tuwing holiday. Gayunpaman ang masayang buhay ng dalawa ay laging pinagmamasdan ni Chang Lanzi. Nagsiselo siya at naiisip ang lahat ng bagay na hindi masasaya nang siya'y mag-asawa. Kaya lalo niyang kinaiinisan si Chaoyang. Si Chaoyang na isang nurse sa ospital ay nagtatrabaho ng night shift. Kaya naman si Wu Ruan at kanilang anak ay hindi nakakasama si Chaoyang sa pagtulog sa gabi, na sinasamantala naman ni Chang Lanzi. Natutulog siya sa higaan ng mag-asawa sa pagkukunwaring inaalagaan ang apo. At hindi naman maitaboy ni Wu Ruan ang kanyang ina. Ngunit hindi nagtagal ay nakapagpalit ng schedule si Chaoyang sa daytime. Matapos marinig ang masamang balita para kay Chang Lanzi, ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. Dahil kailangan niyang harapin ang mga eksenang muling magkakaroon ng oras na magmahalan ang kanyang anak at manugang. Magkakaroon ng bonding ang pamilya ng kanyang anak tuwing gabi at pag-uusapan ang bawat detalye ng buhay na kinainggitan niya. Kaya naman agad siyang nag-isip ng plano. Palihim siyang pumunta ng ospital kung saan nagtatrabaho si Chaoyang. Hinanap niya ang head nurse sa ospital at nakiusap na ibalik si Chaoyang sa night shift. Ang mga kasamahan sa trabaho ni Chaoyang ay nabigla sa sinabi ng biyanan. Tinanggihan ng head nurse ang kahilingan ni Chang Lanzi. Nang pumasok si Chaoyang sa trabaho kinabukasan, sinabi ng head nurse sa kanya ang tungkol sa insidente at pinaalalahanan siya na mag-ingat sa kanyang biyanan. Agad na balita ng ama ni Chaoyang ang ginawa ng biyanan at hinikayat sina Chaoyang at Wu Ruan na maghiwalay na lang. Ngunit pinigilan siya ng ina ni Chaoyang. At bago umalis ay hinikayat na lang siya ng kanyang ina na bumukod na lang sila ng bahay para hindi na niya kailangang harapin pa si Chang Lanzi. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Chaoyang.
Minsan ay nagpalit ng shift si Chaoyang sa kanyang trabaho dahil sa pisikal na dahilan. At habang nagpapahinga sa bahay, narinig niyang nag-aaway ang kanyang mga biyanan na sina Chang Lanzi at Wu Jiali. Narinig niyang sinabi ni Wu Jiali na di umano si Chang Lanzi ay isang masama at psychong babae dahil pinatay daw nito ang sarili niyang adoptive mother. Balikan muna natin ang isang lumang sikretong insidente patungkol sa nabanggit ni Wu Jiali. Noong matapos ikasal sina Wu Jiali at Chang Lanzi, ay kinuha ni Chang Lanzi ang kanyang mahinang adoptive mother upang tumira kasama nila. Gayunpaman ay hindi ito nagustuhan ni Wu Jiali. Kaya kinakailangan ni Chang Lanzi na umupa ng bahay para sa adoptive parent. Ngunit ang pangmatagalang pag-aalaga sa matanda ay nagsimulang magpapagod kay Chang Lanzi. At nagsimula siyang mag-isip na maaaring kinupkup siya ng kanyang mga adoptive parents para lang mamatay sila sa kanya. Mula noon ay naging pabigat na sa puso ni Chang Lanzi ang tinuturing na ina. At nang maglaon ay unti-unting nagkasakit ang matanda at namatay. Sa oras na yon ay naghinala si Wu Jiali. Ngunit hindi na siya nagtanong pa at kirinimate na lang ang biyanan. At iniisip ni Wu Jiali na ang asawang si Chang Lanzi ay may sakit sa pag-iisip, kaya't pinagtuunan niya ng pansin ang pambababae. Matapos marinig ang sikretong ito, ay pinagpawisan si Chaoyang. Pag-uwi ng bahay ng kanyang asawang si Wu Ruan, ay niyaya siya ni Chaoyang na bumukod na lang ng bahay, na sinang-ayunan naman ni Wu Ruan. Noong 2015, bumili ang mag-asawa ng segunda manong bahay sa isang komunidad sa Jinshan Village. Nang nabalitaan ni Chang Lanzi na aalis na ang kanyang anak, ay umiyak siya at nagmakaawa dito. Sumigaw din siya na si Wu Ruan ay isang lobo na maputi ang mata. At nagbanta pa siya na tatalon sa gusali kung patuloy na aalis si Wu Ruan. Walang nagawa ang anak sa ilang sandali at ang mag-asawa ay kinakailangang ihinto ang kanilang paglipat pansamantala. Ngunit pagkatapos noon si Chang Lanzi ay nagalit kay Chaoyang dahil sa paghihikayat kay Wu Ruan na lumipat ng bahay. At upang maiwasan si Chang Lanzi, si Chaoyang ay nagpupunta sa kanyang bagong bahay sa Jinshan Village pagkatapos ng kanyang trabaho araw-araw. Inuubos ang kanyang oras para maiwasang makasama ang biyanan. Di naglaon ay naalala ni Chang Lanzi na si Chaoyang ay nasa bahay noong araw na nag-aaway sila ni Wu Jiali. Nag-alala siya na baka sabihin ng manugang sa kanyang anak ang tungkol sa chismis na pinatay niya ang adoptive mother, na lubos na makakapagpahiwalay sa kanila ng kanyang anak. Ang malupit na si Chang Lanzi ay nagpunta sa kanyang mga kaibigan para maglabas ng sama ng loob. Paulit-ulit niyang sinabing gusto niyang patayin si Chaoyang. Ngunit hindi ito sineryoso ng mga kapitbahay. Iniisip lamang nila na nasabi lang niya ang bagay na yon dahil sa galit. Ngunit totoo ang masamang iniisip ni Chang Lanzi, na nakakuha ng atensyon ng isang walang trabahong palaboy na pagala-gala sa lugar. At yun ay si Chao Ping. Nagkusa siyang hanapin si Chang Lanzi at tinanong kung talagang gusto niyang patayin ang manugang. At matapos na kumpirmahin na totoo ang balak ni Chang Lanzi, ay pinakilala niya sa ginang ang kanyang kaibigang si Chao Jianggo. Tulad ni Chao Ping, si Chao Jianggo ay isa ding jobless at palaboy na gustong kumita kahit sa maling paraan sa halip na magtrabaho at tahakin ang tamang landas. Hindi nagtagal ay gumawa sila ng isang plano. Palalabasin nila na isa itong kaso ng pagnanakaw at pagpatay para maiwasang paghinalaan si Chang Lanzi. At upang mas madaling magawa ang plano, ay pumayag si Chang Lanzi na lumipat ang mag-asawa sa kanilang bagong tahanan. Matapos na makapagbigay si Chang Lanzi kay Chao Ping ng 100,000 yuan, ay nagbigay naman siya kay Chao Jianggo ng 50,000 yuan on the spot. Ngunit nang handa na ang lahat at oras na para magsimulang kumilos, ay biglang nag-alinlangan si Chang Lanzi at ipinagpaliban niya ang pagpatay hanggang sa sumunod na taon. At noong unang bahagi ng taong 2016 ay nagpunta sa Nanjing ang pamilya ni Wu Ruan at Chaoyang na may kasamang 3 kaibigan para magsaya. Sina Wu Ruan at Chaoyang ay kumuha ng maraming masasayang larawan na pinost nila sa WeChat moments na siyang nagpakulo sa dugo ni Chang Lanzi. Napuno ng inggit at selos ang ginang nang makita ang mga sweet photos ng mag-asawa. Kaya't nagpasya siya na agad gawin ang itim na plano kapag sila ay bumalik.
At nang sumapit nga ang madaling araw ng February 16, 2016, sina Chang Lanzi at Chow Jiango ay pumunta sa ibabang bahay ni Chow Yang sa Jinshan Village Community. Si Wu Ruan na pang night shift sa trabaho sa araw na yon ay hindi pa nakakauwi ng bahay. Tinawagan ni Chang Lanzi ang manugang at sinabing may dala siya para sa kanila. At hiniling na bumaba para kunin yun. Nang sandaling nagpakita si Chow Yang, ay sinabi ni Chang Lanzi kay Chow Jiango na nasa tabi niya na siya yun. Inilabas ni Chow Jiango ang kanyang jogger at sumugod. Sinaksak niya ang kawawang babae sa tiyan at dibdib. Sumigaw lang si Chow Yang ng ilang mahinang salita para humingi ng tulong, bago natumba kasama ng tumutulong dugo at saka tumigil sa paghinga. At upang maiwasang makita ito ng mga dumadaan, ay pinagtulungan ni na Chow Jiango at Chang Lanzi na buhatin ang katawan ni Chow Yang para ilipat sa ilalim ng insulation layer sa koridor sa unang palapag ng gusali. At pagkatapos ay tumakas si Chow Jiango. Samantalang si Chang Lanzi ay umakyat sa bahay ng kanyang anak na parang walang nangyari. Inilabas niya ang kanyang apo upang pumunta sa palengke. Ang psychological mind ni Chang Lanzi ay malakas. Ngunit ang mga kakayanan ng pulisya sa pag-iimbestiga ay mas malakas kesa sa kanya. Noong una ay inaakala niyang makakatakas siya sa ginawang krimen. Ngunit hindi niya inaasahan na makalipas lamang ang ilang araw ay dumating ang mga pulis sa pintuan niya na may dalang silver bracelet. At sa panahon ng interogasyon ay inamin niya ang krimen, ngunit sinabi niyang hindi siya ang killer. At sinisi ang lahat sa kanyang asawa, na siyang nag-udyok sa kanya, nanakit at nagtulak sa kanya na gawin ito. Noong gabing yon ay nahuli si Chow Jiango ng Highway Traffic Police sakay ng bus patungo sa Changi City, Henan Province. At si Chow Ping na naging middleman sa kaso ay nahuli din. At noong October 2016, ang 59 na taong gulang na si Chang Lanzi ay hinatulan ng kamatayan ng Ningbo Intermediate People's Court para sa kasong intentional homicide. Samantalang si Chow Jiango ay patuloy pa ang paglilitis para sa parusang kamatayan. At si Chow Ping ay nasintensyahan na 8 taong pagkakakulong. Sa loob ng korte ay nakita ni Chang Lanzi si Wu Ruan na umiiyak at hindi na siya tinitingnan ng anak mula simula hanggang wakas kahit paulit-ulit pa siyang humingi ng tawad dito. Karaniwan na ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng biyenan at manugang na babae. Ngunit ang pagsiselo sa iyong sariling anak na lalaki at pagpatay sa iyong manugang na babae dahil sa pag-ibig ay isang sukdulang gawain. At dahil sa matinding pagmamahal ng ina, nagsimula si Chang Lanzi sa 100 na walang balikan at lumabag sa ilalim ng linya ng batas. Natural lang ba na magkaribal sa pag-ibig ang biyenan at manugang? Pero kahit anong mangyari, malaking kasalanan pa rin ang pumatay. Naway magpahinga na sa kapayapaan ang kaluluwa ng pumanaw. Shoutout nga po pala kay Miss Vicky Yabut from Kingdom of Bahrain. Thank you so much for supporting my channel.